Sa mundo ng negosyo, bawat pirma ay may katumbas na halaga. Pero para kay Alexandra Cabral, ang isang pirma niya sa isang pirasong papel nung siya ay nasa kolehiyo pa lamang ang naging pinakamahal na pagkakamali ng kanyang buhay. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanyang lolo Amarsolo, ang tanging taong kumalinga sa kanya simula ng maulila, tinanggap niya ang isang kasunduang hindi niya lubos na nauunawaan. Ang maikasal sa isang estranghero na hindi man lang niya nakita ang mukha o nalaman ang pangalan. Akala ni Alexandra ang kasal na iyon ay manantiling isang lihim na dokumento na mabubulok sa limot. Akala niya matatapos siyang makakagraduate nang tanging haharapin niya yung hamon ng pagiging tagapagmana ng kanilang kumpanya. Ngunit sa kanyang unang araw ng trabaho, ang akala niya naglaho na parang bula. Sa loob ng isang marangyang opisina na amoy sigarilyo at mamahaling alak, bumungad sa kanyang isang lalaking tila nagmula sa kailaliman ng impyerno, ang otoridad. Si Luther Velasco, ang kinatatakutang CEO na kilala sa pagiging ruthless at walang awa. Good morning to Mrs. Velasco. Ang mga salitang yon na nagpaguho sa mundo ni Alexandra. Ang kanyang boss ay ang lalaki nagmamay-ari na pala ng kanyang apelyido at ng kanyang buhay. Hindi lang pala trabahong kailangan niyang pagdaanan, kundi ang pagtupad sa kanyang tungkulin bilang isang asawa sa ilalim ng mga kamay ni isang lalaking hindi marunong tumanggap ng salitang hindi. Sa gitna ng tensyon ng boardrooms at ang mas matinding init sa loob ng kanilang tahanan, pilit na kakalasin ni Alexandra ang gapos ng kasal na ito. Pero paano ka makakatakas kung ang asawa mo ay isang Luther Velasco, isang lalaking handang gawin ng lahat? Kahit nang manakit sa paraang hindi niya inaasahan, mananatili lang siya sa kanyang tabi. No annulment, no escape. You're mine, Alex. From the moment you signed that paper, you became my property. And it's time for me to claim what is mine. Handa bang isuko ni Alexandra ang kanyang puso sa lalaking matagal na siyang hinihintay o mananatili siyang bilanggo ng isang sumpang hindi niya ginusto? Malamig ang simoy ng hangin ng umagang iyon, pero hindi nito mapakalma ang nag-aalab na kaba sa dibdib ni Alexandra. Bagong graduate, may diploma na sa kamay, pero heto siya, tila isang tupang inihahain sa gitna ng mga lobo. Sa harap niya, nakaupo ang kanyang lolo Amarsolo, ang lalaki nagpalaki sa kanya mula nang mawala ang kanyang mga magulang. Handa ka na ba, apo? Tanong ng matanda habang humihigop ng mainit na kape. Opo, lo, sagot niya. Bagamat ang totoo ay gusto niya nang tumakbo pabalik sa kanyang kwarto at magtago sa ilalim ng kumot. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting praktisado, isang ngiting puno ng pagtanaw ng utang na loob. Alam ni Alex na kung wala ang kanyang lolo, wala siya sa kinaroroonan niya ngayon. Kaya naman kahit ang idea ng pagpapakasal sa isang estranghero noong college pa lang siya ay tinanggap niya na ng walang reklamo. Kahit hindi man lang niya nakitang mukha ng lalaking yon o nabasang pangalan nito sa kontrata. Kain na muna, Alexandra. Ayaw kong umaalis ka ng gutom. Baka mahilo ka sa unang araw mo. Paalala ng lolo niya sa tono na hindi matatanggihan. Matapos ang almusal na tila bumabara sa kanyang lalamunan, mabilis siyang nag-ayos. Isang simpleng pencil skirt at white blouse. Ngunit sa ganda ni Alexandra, nagmukha siyang isang diyosa na handang sumabak sa gyera ng corporate world. Kayang-kaya niyo yan, Ma'am Alexandra, nakangiting sabi ni Mang Carlo. Ang kanilang driver ang inihatid siya sa tapat ni isang naglalakihang building sa sentro ng Makati. Ang Velasco Group of Companies, isang imperyong gawa sa bakal at salamin. Huminga siya ng malalim. Step 1, get the experience. Step 2, handle the family business. Easy, saway niya sa sariling isip. Pero pagpasok pa lang niya sa lobby, hinarang na kaagad siya ng isang security detail. Ano pong kailangan niyo, miss? Tanong nito sa seryosong tono. Ako ang apo ni Amarsolo Cabral. Akong bagong sekretarya ng CEO. Diretsong sagot niya. Hindi na nagtanong pang babae sa reception na agad siyang sinamahan patungo sa elevator. Habang umaakyat ang elevator, tila umaakyat din ang puso ni Alexandra sa kanyang lalamunan. Tahimik lang siya, pinagmamasdan ng sariling refleksyon sa chrome ng dingding ng elevator. Huwag kang magkakamali, Alex. Isang maling salita, baka mapatalsik ka kaagad. Kumatok na muna kayo bago pumasok, bilin ng sekretaryang naghatid sa kanya bago ito umalis. Huminto si Alexandra sa tapat ng malaking pintong gawa sa mahogany. Kumatok siya. Tatlong mahinang katok na tila ba huling-hiling ng isang bilanggo.
Pagbukas niya ng pinto, ang amoy ng mamahaling ladder at isang matapang ngunit nakakaakit na amoy ng pabango ang sumalubong sa kanya. Isang lalaki ang nakatalikod, nakaupo sa isang swivel chair at nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad mula sa glass window. "Good morning, Mr. Velasco," bati niya. Pilit niyang pinapatatag ang kanyang boses. Dahan-dahang minog ang upuan. Tumambad sa kanyang isang lalaking tila kinuha sa pahina ng isang pocketbook. Matikas, mapanganib ang tingin at may otoridad na nakabalot sa bawat timaymay ng kanyang katawan. "Good morning to Mrs. Velasco." Malamig at baritono ang boses nito. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Alexandra. "Po?" taka niyang tanong, nalilito siya. Akala niya nagkamali lang ito ng pandinig. Tumayo ang lalaki. Bawat takbang nito sa carpeted floor ay tila tunog ng isang predator na papalapit sa kanyang biktima. "Oo nga pala, hindi mo alam. Mukhang hindi sinabi sa'yo ng lolo mo," sabi nito habang binabaybay ang distansya nila. "I'm Luther Velasco. Sa akin kayo kinasal. Kaya dito ka na rin magtatrabaho gaya na napag-usapan namin ni Mr. Cabral." Napaatras si Alexandra, ramdam niyang lamig ng pintuan sa kanyang likuran. Ang lalaking ito, ang boss niya ay ang asawa niya? Ang lalaking kinatatakutan sa balita? "Medyo matagal ko ring hinintay ang pagkakataong ito na makilala mo ko," dagdag ni Luther. Nakalapit na ito sa kanya, ramdam ni Alex ang init na nagmumula sa katawan ni Luther. Tinukod ng lalaki ang dalawang kamay sa pinto at kinukulong siya sa pagitan ng mga braso nito. "Hindi mo kailangan matakot sa akin. Hindi kita sasaktan." "Well, sa ibang paraan, pwede." Bulong nito sa kanyang tenga. Ang hininga nito ay nagdulot ng kilabot na hindi niya maipaliwanag. Hindi yun takot lang, may kung anong kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. "Now that you're graduated at tapos na mag-aral, panahon na siguro para i-fulfill mo ang duties mo bilang asawa ko." Napalunok si Alexandra. Ang mga mata ni Luther ay tila binabasa ang bawat takot at lihim niya. Hanggang kailan maglalast ang pagiging mag-asawa natin?" Lakas loob niya na tanong. Isang mapait na tawang kumawala sa mga labi ni Luther. "Bakit? Gusto mo na ba agad na maanal sa akin?" "Well, too bad. Kailangan pa kita. At isa lang ang rule ko. Ayoko nang ginagalit ako. Kaya kung gusto mo na maging madali ang lahat para sa'yo, wag na wag mo kong gagalitin." "Naiintindihan ko." Halos pabulong na sagot ni Alex. "Good girl." Hinaplos ni Luther ang ilang hibla ng buhok ni Alex bago ito lumayo at bumalik sa kanyang mesa. Na tila ba walang nangyaring tensyon. Naiwan si Alexandra na nakasandal sa pintuan. Habol ang hininga. Sa lahat ng malas sa mundo, bakit ang asawa niya pang kailangan maging boss niya? "You want to ask something?" Tanong ni Luther habang binubuklat ang ilang papeles. Umiling si Alex at dahan-dahang naupo sa sofa, pilit na pinapakalmang nanginginig na mga kamay. "Wala naman." "Ako, may gusto kong itanong." Hirit ni Luther. Ang mga matay na natili nakatitig sa kanya. "May boyfriend ka ba or what?" "Wala. Bakit naman ako magkakaroon kung kasal na nga ako sa'yo?" Mabilis sa sagot ni Alex. Isang tipid ng ngiti ang sumilay kay Luther. "Sa bagay, saka hindi ako tulad ng ibang babae." Dagdag pa niya, tila ba dinidepensahan ng kanyang dangal. "Wala akong sinasabi, Alexandra." "Alex na lang," pagtatama niya. Parang palalaki ang Alex. "Bakit? Hindi ba pwede sa babae?" Pagtataring niya. Dahilan para matawa ng tuluyan ang lalaki. Isang tawa na sa kabila ng panganib ay tila musika sa pandinig ni Alex. "Mamaya pala, ihahatid kita sa inyo," sabi ni Luther nang tumigil to sa pagtawa. "Ha? Bakit naman?" Muling natawa si Luther sa reaksyon niya. Isang tawang puno ng panunukso. "Anong bakit naman? I'm your husband, hon. Kaya dapat ko lang nagawin yon. And you think na hayaan kitang umuwi na mag-isa?" Hindi na sumagot si Alex. Alam niyang sa labanang ito talo siya. Pero hindi niya alam, ito lang palang simula ng isang masalimuot na laro ng kapangyarihan. Utang na loob at isang nakatagong pangako na magpapabago sa kanyang buhay habang buhay. Ang katahimikan sa loob ng pisina ni Luther ay tila isang sumpa na bumabalot sa buong pagkatao ni Alexandra. Nakaupo siya sa sofa, pilit na nagbabasa ng company profile, pero ang bawat letra ay naglalaho dahil sa bigat ng tingin ng lalaking nasa harap niya. Si Luther Velasco, ang asawa niya sa papel, ang boss niya sa trabaho, at ang estrangherong unti-unting sumasakop sa kanyang espasyo. "Huwag mo masyadong titigan ng mga papeles na yan, Alex. Baka matunaw." Basag ni Luther sa katahimikan. Ang kanyang boses ay parang haplos ng pelos na may kasamang talim ng punyal. Hindi tumingin si Alex. "Sinusubukan ko lang na maging pamilyar sa kumpanya, sir."
Sir, tumayo si Luther at lumakad patungo sa bar cabinet sa gilid ng opisina. Narinig ni Alex ang tunog ng yelo na tumama sa baso at ang pagbuhos ng alak. We're alone here. You can call me Luther o kaya naman ay asawa ko. Aliman sa dalawa, ayos lang sa akin. Mariing napapikit si Alex. Nandito ako para magtrabaho, hindi para makipagbolahan. Biglang naramdaman ni Alex ang pag-iinit ng hangin sa paligid niya. Hindi niya namalayan na nakalapit na pala si Luther. Nilapag nitong baso ng whiskey sa center table at marahang umupo sa tabi niya. Masyadong malapit para sa dalawang tao ngayon lang nagkakilala ng personal. Bolahan? Natawa si Luther, isang mahinang tawa na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang dibdib. Alexandra, wala kong oras para sa ganyan. Ang kasal natin ay hindi isang laro. It was a transaction. Yes, but the ownership is real. Ownership? Lumingon si Alex, ang mga matay nag-aapoy sa inis. Tao ako, Luther. Hindi ako ari-arian na nabibili o naipapasa lang dahil sa utang na loob. Hinawakan ni Luther ang baba ni Alex, sapat lang para mapilitan ito na tumingin sa kanya. Ang mga mata ni Luther ay madilim, tila isang malalim na balon na gustong lumunod sa kanya. You are a Cabral and I am Velasco. Ang union natin ang tanging paraan para manatiling nakatayong kumpanya ng lolo mo. Pero higit doon, gusto kita. Matagal na kitang pinagmamasdan mula sa malayo habang nag-aaral ka pa lang. You think that marriage contract was just a coincidence? Nangilabot si Alex sa narinig. Ibig sabihin, planadong lahat? Matagal na siyang target na lalaking ito? Hindi pa siya nakakasagot nang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matandang lalaki na may mapanuring mga mata. Si Mr. Villamor, isa sa mga business partners ng kumpanya. Agad na bumitaw si Luther sa baba ni Alex. Pero hindi nito inalis ang kamay sa sandalan ng sofa, tila ba binabakuran ng kanyang asawa. Is there something wrong, Villamor? Malamig na tanong ni Luther. Halatang iritasyon sa boses nito dahil sa istorbo. Wala naman, Velasco. Gusto ko lang i-check ang bagong sekretary mo. Sabi ni Villamor habang ang mga mata ay malisyosong gumagala sa katawan ni Alex. Ang ganda lang ng sekretarya mo. Mukhang hindi lang sa trabaho magaling. Ramdam ni Alex ang biglang pagtigas ng katawan ni Luther sa tabi niya. Ang aura sa loob ng silid ay naging mapanganib. Parang isang leon na handang sumakmal si Luther. Stay on your lane, Villamor, banta ni Luther. Ang sekretarya ko hindi para sa paningin mo. Tapusin na natin ang pag-uusap nito bago ko makalimutan na partner kita. Mabilis na natapos ang pag-uusap. Halos itaboy ni Luther ang matanda palabas. Nang makaalis si Villamor, marahas na hinila ni Luther ang kamay ni Alex. Aray, Luther, nasasaktan ako, reklamo ni Alex. Dahil ayoko ng paraan ng pagtingin niya sa'yo, sigaw ni Luther. Ang mga mata ay puno ng selos at galit. Sabi ko sa'yo, ayokong ginagalit ako. At ang pagpayag mo na tingnan ka ng ganun ng ibang lalaki ay nagpapapangit ng timpla ko. Wala akong ginagawa, sigaw ni Alex. Pabalik ang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha dahil sa takot at kalituhan. Huminga ng malalim si Luther, pilit na pinapakalma ang sarili. Hinila niya si Alex patungo sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na tila ba ayaw na siyang pakawalan kailanman. Huwag mo kong susubukan, Alex. Akin ka lang, yun ang batas na dapat mong tandaan. Kinaladkad siya ni Luther palabas ng opisina at isinakay sa kanyang sports car. Habang nagmamaneho ito ng mabilis, hindi makapagsalita si Alex. Ang kaba niya ay hindi na lang dahil sa bilis ng takbo kundi dahil sa pupuntahan nila. Saan tayo pupunta? Sabi mo ihatid mo ko sa amin, tanong ni Alex. Sa lolo mo, maikling sagot ni Luther. Ha? Bakit? May trabaho ka pa hindi ba? Mas importante ang sasabihin ko sa lolo mo. Nang makarating sila sa mansyon ng mga Cabral, agad na pinabuksan ni Luther si Alex ng pinto. Ang bawat galaw ni Luther ay puno ng pag-iingat pero nandoon pa rin ang pag-aari. Naabutan nila si Lola Omarsolo sa garden. Velasco, nandito ka. At kasama mo ng apo ko, nakangiting sabi ng matanda. I want us to talk about something, Mr. Cabral. Seryosong sabi ni Luther. Tumingin siya kay Alex. Iha, doon ka na muna sa kwarto mo. Pero, protesta ni Alex. Doon na muna, Alexandra. Pag-uulit ni Luther sa tono na hindi tumatanggap ng pagtanggi. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Habang paakyat sa hagdan, naramdaman ni Alex ang isang malaking sikreto na pilit itinatago sa kanya. Isang sikreto na nakakabit sa kanyang nakaraan. Sa kanyang mga magulang at sa kasal na tila isang gintong hawla na wala siyang takas. Sa loob ng kanyang kwarto, napaupo si Alex sa kama. Ang huling sinabi ni Luther sa opisina
ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Soon, malalaman mo rin ang dahilan kung bakit kinailangan mong maikasal sa akin. Anong dahilan? At hanggang kailan siya magiging sunod-sunuran sa lalaking ito na tinatawag siyang asawa? Pero ang turing sa kanya ay isang pag-aari na kailangang itago sa mundo. Ang bawat takbang ni Alexandra paakyat sa ingranding hagdan ng kanilang mansyon ay tila may kasamang pabigat. Gusto niyang lumingon, gusto niyang pakinggan ng bulong ng hangin kung anong pinag-usapan ng kanyang lolo Amarsola at ni Luther sa ibaba. Ngunit ang talim na sulyap ni Luther bago siya tumalikod ay sapat na para mapako siya sa utos nito. Pagpasok niya sa kanyang silid, patabog niyang sinara ang pinto, inihagis niyang kanyang bag sa kama at napasabunot sa sariling buhok. Ano bang tingin nila sa akin? Isang piraso ng lupa na pwedeng pagkasunduan sa harap ng hapagkainan? Bulong niya sa sarili. Ang boses ay nanginginig sa halong galit at pagkalito. Hindi siya mapakali, lumapit siya sa bintana at mula doon inatatanaw niyang dalawang lalaki sa garden. Seryosong kanilang mga mukha. Si Luther habang nakatayo ay tila isang higanteng nagbibigay ng mga kondisyon, habang ang kanyang lolo'y tumatango na may halong paggalang. Isang bagay na hindi niya akalaing makikita mula sa matandang Cabral na kilala sa pagiging dominante. Lumipas ang halos isang oras bago narinig ni Alexandra ang marahang katok sa kanyang pintuan. Inakala niya ang kanyang lolo yon, ngunit nang bumukas ang pinto, isang matikas sa tindig ni Luther ang bumungad sa kanya. Sinara nitong pinto sa likuran nito at sa pagkakataong ito, narinig niyang pag-click ng lock. Bakit manilak? Agad na tanong ni Alex. Ang kanyang puso'y nagsimulang tumambol ng mabilis. Hindi sumagot si Luther. Sa halip ginala nitong paningin sa buong kwarto ni Alex mula sa mga libro niya noong kolehiyo hanggang sa mga litrato niya noong bata pa siya. Simple lang palang buhay mo dito, Alexandra. Pero simula bukas, magbabago ang lahat. Anong magbabago at anong pinag-usapan niyo ni Lolo? Lumapit si Luther sa kanya. Ang bawat paghakbang nito ay nagdadala ng presensyang tila sumasakal sa oxygen sa loob ng silid. Huminto to sa harap niya, sapat na para maamoy ni Alex ang halong amoy ng whiskey at ang signature scent nitong nakakalasing. Ang lolo mo'y tumatanda na, Alex, at ang mga kaaway ng pamilya niyo ay naghihintay lang ng pagkakataon na sakmalin ang lahat ng ari-arian niyo. Ang kasal natin. Yun ang tanging proteksyon mo. Seryosong saad ni Luther. Proteksyon o kontrol? Kasi kanina sa opisina, para kung gamit na ayaw mong mahawakan ng iba, hirit ni Alex. Ang kanyang matapang na personalidad ay unti-unting lumalabas. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Luther. Hinawakan niyang magkabilang balikat ni Alex at sinandal ito sa pader. Hindi marahas pero punong-puno ng determinasyon. Dahil akin ka, Alexandra, I don't share what is mine. At ang Villamor na yon, isang maliit na langgam lang yon. Marami pang mas mapanganib sa labas na gustong gamitin ka para mapabagsak ako at ang lolo mo. Hindi ko maintindihan bakit kailangan dumaan sa kasal. Pwede naman tayong magtulungan sa negosyo nang walang kontratang nagtatali sa atin. Napatitig si Luther sa mga labi ni Alex. Isang titig na nagpatigil sa mundo ng dalaga. Dahil gusto ko na may hawak akong legal na karapatan sa'yo. Para kung subukan mong tumakas, may dahilan ako para ibalik ka sa tabi ko. Biglang naramdaman ni Alex ang init ng palad ni Luther sa kanyang pisngi. Ang dating galit sa mga mata ng lalaki na palitan ng isang emosyong hindi niya mabasa. Pagnanasa ba yun o pangungulila? Lilipat ka sa mansyon ko bukas, deklara ni Luther. Ano? Hindi ako papayag. Dito ang bahay ko. Nandito ang lolo ko. Pumayag ng lolo mo, Alex. Para na rin to sa seguridad niya. Habang nasa piling kita, walang mangangas na galawin ng mga Cabral. Bahagyang inilapit ni Luther ang kanyang mukha sa mukha ni Alex. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako nangangain. Maliban na lang kung hihilingin mo na mula ang buong mukha ni Alex. Walang hiya ka. Natawa ng mahina si Luther at binitawan siya. Naglakad ito patungo sa pinto at binuksan ang lock. Mag-empake ka na. Susunduin kita ng 8:00 ng umaga. 1 minuto kang huli, papasanin kita palabas ng bahay na ito. Kahit na nakapantulog ka pa. Naiwang tulala si Alexandra sa gitna ng kanyang kwarto. Ang kanyang kalayaan ay unti-unti na naglalaho. Pinalitan ng isang gintong hawla ng susi hawak ng isang lalaking hindi niya pa lubos na kilala. Pero tila alam ng bawat kahinaan niya. Napatingin siya sa salamin. Ang dating simpleng buhay ng isang estudyante ay natapos na. Ngayon siya na si Mrs. Alexandra Velasco. Isang pangalang hindi niya pinili,
Ngunit kailangan niyang panindigan para sa kaligtasan na natira niyang pamilya. Ano ba itong pinasok ko? Pabulong niyang tanong sa sariling refleksyon. Habang sa labas ng kanyang bintana, narinig niyang pag-ungol ng makina ng sasakyan ni Luther na unti-unting lumalayo. Bitbit ang kanyang tadhana, 8:00 ng umaga. 1 minuto bago ang tinakdang oras ni Luther, nakatayo na si Alexandra sa bukana ng kanilang mansyon. Sa paanan niyang 2 malalaking maleta na naglalaman ng kanyang buong buhay o ang natitirang bahagi nito na hindi pa nasasakop ni Luther Velasco. Eksaktong pagpatak ng kamay ng relo sa 8:00, isang itim na Rolls Royce ang huminto sa tapat niya. Bumaba si Luther, suot ang isang charcoal green na suit na tila ba pasadya para lalong ipakita ang kanyang pagiging dominante. Walang salita nitong kinuha ang mga maleta niya at nilagay sa compartment. Sumakay ka na, maikling utos nito. Lumingon si Alex sa bintana ng kanyang lolo, nakita niyang matanda na nakatayo doon. Malungkot ang mga mata, ngunit tumatango. Tila ba sinasabing ito ang tamang desisyon? Masakit para kay Alex pero kailangan niya magpakatatag. Ang biyahe patungo sa mansyon ni Luther ay balot na nakakabinging katahimikan. Ilang beses nagtangkang magsalita si Alex pero tuwing masisilayan niya ang seryosong profile ni Luther habang nagmamaneho ay tila tinatablan siya ng hiya at takot. Ang kanyang asawa ay parang isang misteryong pilit niyang binabasa pero palaging may nakatagong pahina. Nang pumasok ang sasakyan sa isang dambuhalang gate sa isang eksklusibong subdivision, halos malaglag ang panga ni Alex. Ang mansyon ni Luther ay hindi lang basta bahay. Ito ay isang kuta, moderno, gawa sa salamin at itim na bato at napapalibutan ng matataas na pader at security cameras. "Welcome home, Alexandra," sabi ni Luther nang ipark ang sasakyan. "Home? Bahay mo ito, Luther? Hindi ko nararamdaman na tahanan ko ito." Matapang na sagot ni Alex habang bumababa ng kotse. Hindi siya pinansin ni Luther, hinawakan itong kanyang sikot, iginiya siya pumasok. Sa loob sinalubong sila ng mga kasambahay na nakahilera. Lahat sila yumukod bilang pagbati. "Ipakita niyo sa kanyang kwarto niya, ang kwarto namin." Diin ni Luther na napasinghap kay Alex. "Teka, magkahiwalay tayo ng kwarto, hindi ba?" Apila niya na makaalis ang isang katulong. Isang mapangarib ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Luther. Hinila niya si Alex malapit sa kanyang dibdib, sapat na para maramdaman ng dalaga ang tibok ng puso ng lalaki. "Alexandra, we are married. Sa tingin mo ba hayaan kitang matulog sa ibang kwarto habang ako ay nag-iisa dito? I told you, fulfill your duties." "Luther, hindi pa ako handa. Sabi mo hindi mo ako sasaktan." Ang pagtabi sa akin sa pagtulog ay hindi pananakit, Alex. It's protection, bulong nito. "Pero kung may iniisip kang iba, nasa sayo na yon." Binitawan siya ni Luther at naglakad patungo sa kanyang study room. "Magayos ka na, may mahalaga tayong bisitang darating para sa dinner. Huwag mo kong ipapahiya." Buong hapon na nagkulong si Alex sa dambuhalang master's bedroom. Ang bawat sulok nito ay amoy Luther, maskulado, elegante at nakakalunod. Nang sumapit ang gabi, isang itim na silk dress ang ipinadala ni Luther sa kanya. Labag man sa loob, sinuot niya ito. Ang dress ay hapit sa kanyang katawan. Nagpapakita ng bawat kurba na pilit niyang itinatago. Pagbaba niya sa dining area, naroon na si Luther kasama isang lalaking halos kasing edad nito. Ngunit may mas madilim na aura. "Alexandra, meet Marco Sison, my head of security and my closest confidant." Pakilala ni Luther. Tumayo si Marco at kinuhang kamay ni Alex para hagkan, ngunit bago pa man maidampi ang mga labi nito sa balat ni Alex, marahas na hinila ni Luther ang kamay ng kanyang asawa. "Too close, Marco," babala ni Luther. Ang boses ito ay parang ungol ng isang leon na nagbabantay sa kanyang teritoryo. Natawa ng mahina si Marco. "Possessive as ever, Luther. Don't worry, alam kong limitasyon ko." Sa gitna ng dinner naging seryosong usapan. Nakarating na sa amin ang balita, Luther. Villamor is making a move. He's contacting the underground families. Pinupunti rin nilang mga shares ni Alexandra, balita ni Marco. Biglang napatigil sa pagkain si Alex. "Ano? Bakit ako? Wala akong alam sa underground na sinasabi niyo." Tumingin si Luther kay Alex. Ang mga mata nito ay puno na determinasyon. "Dahil ikaw ang alas, Alex, ang kasal natin ang umahadlang sa kanila na makuhang kumpanya ng lolo mo. Kaya simula ngayon, hindi ka lalabas ng bahay na ito nang wala ako o ang mga tauhan ko." "Gagawin mo akong preso dito?" sigaw ni Alex. Tumayo siya sa galit. "Gagawin kitang ligtas," ganti ni Luther. Tumayo rin ito at nangibabaw ang kanyang taas. "Hindi mo alam ang kakayahan ng mga taong kinakaharap natin. Villamor is just the tip of the iceberg."
Wala akong pakialam sa negosyo nyo. Gusto ko ng normal na buhay. Bago pa makasagot si Luther, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa gate ng mansyon. Nagbagsakan ng mga kristal na baso sa mesa. Agad na dinaluhong ni Luther si Alex at itinago sa ilalim ng kanyang proteksyon habang bumubunot ng baril si Marco. "They're here," malamig na sabi ni Luther. Tumingin siya kay Alex na nanginginig sa takot. "Now do you understand? Hindi lang ito tungkol sa papel, Alexandra. It's about keeping you alive." Sa gitna ng kaguluhan at tunog ng mga sirena at putok ng baril sa malayo, napayakap si Alex kay Luther. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang lalaking kinatatakutan niya, ang tanging sandigan niya laban sa kamatayan. Ang usok mula sa pagsabog sa labas ay humahalo sa malamig na aircon sa loob ng dining room na lumilika ng isang nakakasulasok na amoy ng pulbura at sunog na goma. Nakadaga ng matikas na katawan ni Luther kay Alexandra sa sahig. Habang ang mga piraso ng kristal na chandelier ay nagkalat sa paligid nila, ramdam ni Alex ang mabilis tibok ng puso ni Luther na tumatama sa kanyang likuran, isang ritmong puno ng galit at proteksyon. "Marco, status!" sigaw ni Luther. Hindi inaalis ang pagkaprotekta sa katawan ni Alex. "2 SUVs at the perimeter. My men are engaging them, boss. It's a hit and run tactic," sagot ni Marco habang nakasilip sa gilid ng bintana. Ang kanyang baril ay nakatutok sa dilim ng gabi. Dahan-dahang binuhat ni Luther si Alex patayo, ang kanyang mga matay nag-aapoy. Hindi sa takot kundi sa purong puot. "Dalhin mo siya sa panic room ngayon din." "Hindi, Luther, ano nangyayari?" Nanginginig ang boses ni Alex. Ang kanyang puting silk dress ay may mantsa ng abo at ang kanyang mga tuhod ay parang nanlalambot. Hindi siya sinagot ni Luther. Sa halip ay binuhat siya nito na parang isang sako ng bigas at mabilis na naglakad patungo sa isang tila bookshelves. Sa dulo ng pasilyo, sa isang pindot ng sikretong switch, bumukas ang isang makapal na bakal na pinto. "Stay here. Huwag kang lalabas hanggat hindi akong bumabalik para sa'yo," utos ni Luther. Ang kanyang boss si tila yelo sa lamig. "Mag-iingat ka," pabulong na sabi ni Alex. Hindi niya alam kung bakit niya yun sinabi, pero sa gitna ng panganib, ang lalaking kinasusuklaman niya kanina ang tanging harang sa pagitan niya at ng kamatayan. Hinalikan ni Luther si Alex sa noo, isang mabilis at mariing halik na nagpatahimik sa buong sistema ng dalaga. "I am a Velasco, Alex. Hindi ako basta-bastang namamatay. Lalo na't may asawa pa ako na kailangan turuan ng leksyon." Isinarang bakal na pinto, naiwan si Alex sa loob ng isang silid na puno ng monitors, pagkain at mga armas. Pinanood niya sa CCTV ang nangyayari sa labas. Nakita niya si Luther na lumabas ng mansyon, bitbit ang isang assault rifle. Ang bawat galaw nito ay kalkulado, isang tunay na underworld king na hindi inatrasan ng kahit na anong laban. Makalipas ang halos 2 oras, bumukas ang pinto. Pumasok si Luther, may bahid ng dugong kanyang pisngi at gusot-gusot ng kanyang suit. Agad na tumakbo si Alex patungo sa kanya at ang hindi nag-iisip, niyakap ito ng mahigpit. "Ayos ka lang ba? May sugat ka ba?" Sunod-sunod na tanong ni Alex habang sinusuri ang katawan ng lalaki. Bahagyang natigilan si Luther sa inasal ng asawa, isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago niya ito hinawakan sa bewang at sinandal sa pader ng panic room. "Concern ka ba sa akin, Mrs. Velasco?" "Siyempre. Paano na lang kung may mangyari sa'yo? Sinong magpapaliwanag sa akin ng lahat ng ito?" Depensa ni Alex, pilit na tinatagong tunay na nararamdaman. Hinaplos ni Luther ang pisngi ni Alex, ang kanyang hinalaki dumaan sa mga labi ng dalaga. "Villamor is desperate. Alam niya kapag nakuha ka niya, hawak niyang buong Cabral Empire at gagamitin ka niya para makuha ang teritoryo ko. Bakit ba kasi kailangan humantong sa ganito? Bakit ako naging collateral damage sa away niyo? Dahil ikaw ang pinakamahalagang asset ng lolo mo, Alex. At para sa akin, ikaw ang pinakamahalagang possession na nakuha ko." Seryosong sabi ni Luther. Nilapit niyang kanyang mukha sapat na para magabot ang kanilang mga hininga. "I've been watching you since you were 18. I made sure no other man could touch you. I paid for your protection in silence while you were busy studying. Inakala mo ba na swerte lang ang dahilan kung bakit walang nanggugulo sa'yo sa kolehiyo?" Nalaki ang mga mata ni Alex. Ikaw ang nagbabantay sa akin noon pa man?" "Yes, because I knew this day would come. The day I finally claim what has been mine for years." Bago pa makapagsalita si Alex, nilapat na ni Luther ang kanyang mga labi sa mga labi ng dalaga. It was an intense, possessive kiss. Isang halik na nagmamarka ng pag-aari. Hindi to katulad ng mga halik sa pocketbook na nababasa niya.
Ito ay totoo, mapusok at puno ng panganib. Kahit na may bahagi ng utak ni Alex na nagsasabing itulak ang lalaki, ang kanyang katawan ay tila may sariling isip. Tumugon siya sa halik ni Luther, ang kanyang mga kamay ay kumapit sa batok nito. Sa gitna ng gulo ng kanilang mundo, ang init ng katawan ni Luther ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng katiyakan. Humiwalay si Luther ng bahagya. Ang kanyang noo ay nakadikit sa noo ni Alex. Mula ngayon, wala ng sikreto. You are staying in my room, in my bed, under my watch. Gagawin nating totoo ang kasal na ito, Alexandra, whether you like it or not. Napatitig si Alex sa mga mata ni Luther. Ang takot niya unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas mapanganib, isang atraksyon na maaaring sumira sa kanyang puso. Handa ka na bang malaman ng lahat, Alex? Dahil bukas, haharapin natin ang taong pumatay sa mga magulang mo. At hindi mo magugustuhan ng malalaman mo, bulong ni Luther na nagpalamig muli sa dugo ni Alexandra. Ang bawat salitang binitawan ni Luther ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa sistema ni Alexandra. Ang katahimikan sa loob ng panic room ay naging mas nakakasakal kaysa sa putok ng baril sa labas. Nanatiling nakakulong si Alex sa pagitan ng mga braso ni Luther. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi init ang nararamdaman niya, kundi isang matinding pananginig. Ano? Anong sabi mo? Halos pabulong na tanong ni Alex. Ang mga magulang ko, aksidenteng nangyari sa kanila, Luther. Yun ang sabi ni Lolo. Humiwalay ng bahagya si Luther, ngunit hindi nito binitawan ng mga kamay ni Alex. Hinila niya ang dalaga patungo sa isa sa mga monitors. Sa loob ng silid at may pinindot siyang ilang keys sa keyboard at lumabas ang isang lumang digital file. Mga litrato ng isang wasak na sasakyan, mga police report na may tatak na classified, at mga mukha ng mga taong hindi pamilyar kay Alex. Walang aksidente sa mundo ng mga tulad namin, Alexandra, panimula ni Luther. Ang boses ay seryoso at walang bahid na pag-aalinlangan. Ang sasakyan ng mga magulang mo ay binaboy ang preno. Hindi sila nahulog sa bangin dahil sa ulan. Nahulog sila dahil may gustong magpaalis sa kanila sa landas. Bakit? Sino? Tanong ni Alex. Ang mga luhay nagsisimula ng pumatak sa kanyang mga pisngi. Tinuro ni Luther ang isang mukha sa screen. Isang lalaking may malaking peklat sa kanang bahagi ng leeg. Si Mr. Villamor nung kabataan nito. Si Villamor ang nagutos pero hindi siya nagagawa ng ganong kalaking hakbang kung walang basbas mula sa loob. Anong ibig mong sabihin? Ang lolo mo, si Amor Solo, hindi niya alam ang plano ni Villamor noon. Pero nang malaman niyang totoo pagkatapos ng krimen, pinili niyang manahimik, pinili niyang protektahan ng kumpanya kaysa kumuha ng hustisya para sa sarili niyang anak. Diretsong sagot ni Luther. Parang gumuho ang langit sa ibabaw ni Alex. Ang lolo niya, ang taong tanging pinagkatiwalaan niya, ay naging bahagi ng pagtatakip sa pagkamatay ng kanyang mga magulang? Hindi. Hindi magagawa ni Lolo yon. Mahal niya ako, sigaw ni Alex. Pilit na kumakawala sa hawak ni Luther. Kaya kanya ipinakasal sa akin, Alex, bulaw ni Luther na nagpatigil sa dalaga. Dahil nalaman ni Villamor na may ebidensyang lolo mo laban sa kanya, binantaan niyang buhay mo. Ang kasal natin, yun ang naging kapalit ng pananahimik ni Villamor. Yun ang payment para hindi kanya galawin habang lumalaki ka. I assume the role of your protector dahil ako lang ang may sapat na puwersa para tapatan ang impluensya ng Villamor. Napaupo si Alex sa sahig, humahagulhol. Ang buong buhay niya ibinuo sa isang malaking kasinungalingan. Ang pag-aaral niya, ang marangyang buhay at pati ang kasal niya ay produkto ng isang madugong nakaraan. Lumuhod si Luther sa harap niya. Sa kabila ng pagiging ruthless nito, bakas ang aura sa kanyang mga mata. I promise your parents in spirit that I would take care of you. Pero hindi ko inasahan na mahulog ako sa iyo habang pinapanood kita mula sa malayo. I didn't want you to find out this way, but Villamor is coming for us. Kailangan mo maging matatag. Bakit mo to sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Alex sa gitna ng hikbi. Dahil bukas, haharapin natin siya sa board meeting. Susubukan niya na ipahiya ang lolo mo at bawiin ang kumpanya. At kailangan kumpirma mo bilang Mrs. Velasco para tuluyang ma-freeze ang lahat ng assets na ninakaw niya. Tumayo si Alex, pinahid ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. May kung anong apoy na sumiglab sa loob ng kanyang dibdib. Ang magulang niya at puot sa sistemang kumulong sa kanya. Gawin natin, sabi ni Alex. Ang boses ay matigas na parang bakal. Kung kailangan ko na maging asawa mo para mapabagsak ang taong yan, gagawin ko. Pero pagkatapos nito, Luther, gusto ko ng kalayaan.
Napatitig si Luther sa kanya, isang madilim na emosyon ang dumaan sa mukha nito. Kalayaan, sinabi ko na sa'yo Alex. Akin ka, sa oras na pumasok ka sa mundo ko, wala nang labasan. Ang tanging kalayaang maibibigay ko sa'yo ay ang kalayaan mula sa mga kaaway mo. Pero sa akin, hindi ka makakalaya. Hinila ni Luther si Alex patayot muli siniil ng isang halik. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lumaban si Alex. Tinanggap niyang halik ng may kasamang pait at determinasyon. Kung kailangan niya maging reyna ng isang demonyo para makuha ang hustisya, nakahanda siyang sunugin ang sarili niya. Magpahinga ka na, bulong ni Luther sa kanyang mga labi. Bukas ipapakita natin sa kanila kung anong klaseng asawang pinakasalan ko. Habang natutulog si Alex sa dambuhalang kama ni Luther ng gabing yon, ramdam niyang presensya ng lalaki sa kanyang tabi. Hindi siya makapaniwalang ng taong kinatatakutan niya ay siya ring taong naging kalasag niya sa loob ng maraming taon. Sa ilalim ng dilim, isang sumpa ang binuo ni Alex. Sisiguraduhin niyang pagbabayaran ng lahat ng bawat luhang ibinuhos niya. Ang sikat ng araw na tumatago sa dambuhalang bintana ng master's bedroom ay hindi sapat para painitin ang nanlalamig na pakiramdam ni Alexandra. Nakasuot siya ng isang tila baluti, isang emerald green na power suit. Nahapit sa kanyang katawan, nagpapakita ng otoridad na hindi niya akalaing taglay niya. Sa harap ng salamin, minamasdan niyang sariling refleksyon. Ang inosenteng graduate na nakilala ni Luther noong isang linggo ay wala na. Ang nakatayo doon ay isang babaeng may apoy sa mga mata. You look breathtaking, Mrs. Velasco. Hindi na kailangan lumingon ni Alex. Para malaman ko sino nagsalita, ang boses na yon na parang haplos na nagbabagang bakal ay sapat na. Para magpabilis ng kanyang tibok ng puso, lumapit si Luther at tumayo sa likuran niya. Kinabit nitong isang dambuhalang emerald necklace sa kanyang leeg. Ang lamig ng hiyas ay humahaplos sa kanyang balat habang ang mainit na kamay ni Luther ay nananatili sa kanyang mga balikat. Handa ka na ba? Tanong ni Luther, ang mga matay nakatitig sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Kailangan ko maging handa para sa mga magulang ko. Sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man sila makalabas ng silid, isang malakas na tunog ng pagbubukas ng pinto sa ibabang narinig nila. Kasunod nito ay ang matinis na boses ng isang babae na tila hindi pamilyar kay Alex. Luther, I know you're there. Don't tell me kinalimutan mo ng pagbabalik ko. Naramdaman ni Alex ang biglang pagtigas ng panga ni Luther. Ang dating malambot na titig nito sa kanya ay napalitan ng purong iritasyon. Sabay silang bumaba ng hagdan. Doon sa gitna ng sala, nakatayo isang babaeng tila tinadhana para maging kontrabida. Suot ang isang pulang dress na halos wala nang itira sa imahinasyon. May blonde na buhok at mga matang puno ng pagmamalaki. Cassandra, malamig na sambit ni Luther. Anong ginagawa mo dito? I told you to stay in Europe and miss the news of your marriage. Natawa si Cassandra, isang tawang puno ng lason. Binalingan nito si Alex, tinitigan niya mula ulo hanggang paa. So, ito palang ipinalit mo sa akin, Luther. Isang batang kabral? Mukhang wala pa itong alam sa kama, let alone sa boardrooms. Shut up, Cassandra, banta ni Luther, ang kanyang boses ay naging isang mababang ungol. Alexandra is my wife, and unlike you, she has more class in her pinky finger than you have in your entire body. Lumapit si Cassandra kay Alex, masyadong malapit. Ang amoy ng matapang na pabango nito ay tila gustong sumakal sa dalaga. Class? Or just a convenient signature? Alam nating lahat, dear, na pinakasalan ka lang ni Luther para sa shares mo. Don't get too comfortable in that bed. I was there first and I know exactly how to make him forget you. Ramdam ni Alex ang kirot sa kanyang dibdib. Bagaman alam niya na may transaksyon sa likod ng lahat, ang marinig yun mula sa ibang babae ay parang sampal sa kanyang pagkatao. Pero bago pa siya makapagsalita, si Luther nang gumawa ng hakbang. Hinila ni Luther si Alex sa kanyang tabi at inangklang kamay sa bewang nito. Cassandra, umalis ka na bago ko patawagan ng security. My wife and I have a board meeting to attend. Isang istorbo pa't sisiguraduhin ko na hindi ka na makakatapak muli sa bansang ito. Umalis si Cassandra na may kasamang irap at isang banta sa kanyang mga mata na nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Nang lumingon si Alex kay Luther, nakita niyang bahid ng pag-aalala sa mukha nito. Who is she, Luther? Tanong ni Alex. Ang boses ay may halong pait. A mistake from the past, isang babaeng ginamit ni Villamor noon para tiktikan ako. Huwag mo siyang papakinggan, Alex. Ang kasal natin maaring nagsimula sa papel, pero ang protection ko sa iyo ay totoo. Paliwanag ni Luther.
Proteksyon o pagmamay-ari, balik ni Alex. Hindi sumagot si Luther, sa halip iginiyan niya si Alex patungo sa sasakyan. Ang tensyon ay mas lalong tumindi nang makarating sila sa Velasco headquarters. Pagpasok nila sa boardroom, ang lahat ng matay nakatuon sa kanila. Doon sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Mr. Villamor at may nakakalokong ngisi sa mga labi. At sa tabi nito, ang kanyang lolo Amorsolo na nakayukot hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. "Welcome Mr. and Mrs. Velasco," bati ni Villamor. "Saktong dating ninyo. Pinag-uusapan na namin ang paglilipat ng majority shares ng Cabral Estates sa pangalan ko. Dahil sa ilang utang na hindi nabayaran ng iyong lolo, Alexandra." Tumayo si Alex, ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa mesa. "Walang maililipat na kahit ano sa iyo, Mr. Villamor. Dahil bilang asawa ni Luther Velasco at nag-iisang tagapagmana ng mga Cabral, ginagamit kong aking veto power. Lahat ng transaksyong pinirmahan mo kasamang lolo ko nang walang pahintulot ko ay void." Nagbagong mukha ni Mr. Villamor. Ang isid na palitan ng galit. "You little brat, akala mo ba sapat ng pirma mo? May hawak akong mga dokumento na nagpapatunay ng lolo mong pumatay sa mga magulang mo." Nalamig ang buong katawan ni Alex. Pero bago siya tuluyang manghina, naramdaman niyang kamay ni Luther sa kanyang likuran. Binibigyan siya ng lakas. "Ilabas mong lahat ng ebidensya mo, Villamor," hamon ni Luther. Ang boses ay dumadagundong sa loob ng silid. "Dahil habang ginagawa mo yan, ang mga pulis ay kasalukuyang hinahalugog ang bahay mo base sa ebidensyang ibinigay sa amin ni Marco. Ang preno ng sasakyan ng mga Cabral. Ang fingerprints mo ay nasa report na itinago mo ng 10 taon. Gulo, yun ang sumunod na nangyari. Sumigaw si Villamor, nagkagulo ang mga board members at sa gitna ng lahat, tumakbo si Alex patungo sa kanyang lolo. "Lo, sabi mo sa akin ang totoo," pagmamakaawa niya. "Patawad ako, natakot ako. Natakot ako para sa'yo," hagulo ng matanda. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Hindi mula sa mga pulis, kundi mula sa isang tauhan ni Villamor na nakalusot. Ngunit bago pa man tumamang bala kay Alex, isang matikas sa katawan ang humarang sa kanya. "Luther!" sigaw ni Alex nang makitang dahan-dahang napaluhod ang kanyang asawa. May bahid ng dugo na lumalabas sa gilid ng polo nito. Ang board meeting na dapat ay pagbawi ng kapangyarihan ay naging isang madugong labanan para sa buhay. Doon sa gitna ng malamig na opisina, na-realize ni Alex na handang mamatay si Luther para sa kanya. Hindi dahil sa shares, hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa isang pangakong higit pa sa nakasulat sa marriage contract. Ang amoy ng pulbura ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango at kape sa loob ng boardroom. Ang katahimikan pagkatapos ng putok ng baril ay mas nakakapangilabot kaysa sa mismong ingay nito. Nalalaki ang mga mata ni Alexandra habang pinagmamasdan ng kanyang asawa, ang lalaking akala niya ay hindi matitinag na dahan-dahang napapaluhod sa kanyang harapan. "Luther!" Ang sigaw ni Alex ay puno ng pait at takot. Agad niyang dinaluhan ng lalaki, sinalong bigat ng katawan nito bago pa man ito tuluyang bumagsak sa sahig. Doon niya nakitang mabilis na pagkalat ng pulang mantsa sa charcoal gray na suit ni Luther. Ang balay tumama sa kanyang balikat. Malapit sa dibdib sa kabila ng hapdi, nakuha pa rin ni Luther na hawakan ng pisngi ni Alex, ang kanyang mga mata na natiling nakatitig sa dalaga ng may kakaibang determinasyon. "Ayos ka lang ba?" Paus na tanong ni Luther. Sa gitna ng sarili niyang panganib, ang kaligtasan pa rin ni Alex ang una niyang iniisip. "Bakit mo ginawa yon? Bakit ka humarang?" Umiiyak na tanong ni Alex. Hindi nakasagot si Luther dahil kagad na sumugod si Marco at ang mga security detail para palibutan sila. Nagkagulo sa loob ng silid. Sinubukang tumakas ni Villamor pero mabilis siyang nakorner ng mga tauhan ni Luther. Ang galit ni Villamor ay nauwi sa pagkapahiya habang pinupusasan siya ng mga pulis na kapapasok lang sa gusali. Dalhin siya sa ospital, ngayon din. Maandon ni Marco sa loob ng ambulansya. Hindi binitawan ni Alex ang kamay ni Luther. Ang matitigas na daliri nito na dati nagpaparamdam sa kanya ng takot. Ngayon ay tila tanging angkla niya sa mundo. Habang bumabaybay sila sa kalsada, unti-unting pumipikit ang mga mata ni Luther. "Huwag kang matutulog, Luther. Please, galitin mo ko, pagbawalan mo ko, gawin mong lahat, huwag ka lang pumikit." Pagmamakaawa ni Alex. Siyang mahinang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Luther. "Matigas talaga ang ulo mo, Alexandra." At doon ay nawalan na siya ng malay. Lumipas ang 7 oras na tila 7 taon para kay Alexandra. Nakaupo siya sa labas ng operating room. Ang kanyang emerald green na suit ay may mga tuyong mantsa na ang dugo. Dugo ni Luther. Dumating ang kanyang lolo Amorsolo.
Mukhang matanda na ito ng 10 taon dahil sa bigat ng konsensya. Apo, tawag nito. Hindi tumingin si Alex. Bakit lo? Bakit kailangan dumanak ang dugo bago lumabas ang katotohanan? Muntik na siyang mamatay dahil sa mga lihim ninyo. Ginawa ko lang akala ko'y tama para protektahan ka, Alex. Si Luther. Siyang lumapit sa akin noon nang malaman niya ng balak ang gamitin ni Villamor. He offered everything, his wealth, his power, just to keep you safe under his name. Mahal ka niya, Apo, noon pa man. Napayuko si Alex. Ang beast na kinatatakutan niya ay ang parehong nilalang na matagal na nagsisilbing panangga niya sa dilim. Ang kasal na akala niya'y kulungan ay siya palang naging kuta niya. Nang lumabas ang doktor, tila nabuhayan si Alex. Ligtas na si Luther, bagamat kailangan ng mahabang pahinga. Pinayagan siya pumasok sa VIP suite kung saan ito dinala. Doon sa ilalim ng puting ilaw ng hospital, mukhang payapa si Luther. Walang mapanganib na aura nito, tanging ang matikas na mukha na tila pag-aari ng isang pagod na mandirigma. Umupo si Alex sa tabi nito at marahang hinaplos ang buhok ng lalaki. Sabi mo, ayaw mo na ginagalit kita. Pero heto ka, pinapakaba mo ko ng ganito. Napaka-unfair mo, Luther Velasco. Nagulat siya nang biglang gumalaw ang mga daliri ni Luther at hinawakan ng kanyang kamay. Dahan-dahang minulat na lalaki ang kanyang mga mata. Muling bumalik ang talim at pagnanasa sa mga itim na balintataw nito. Kung hindi ako naging unfair, hindi kita makukuha. Pabulong na sabi ni Luther. Ang boss nito'y mahina pa pero naroon pa rin ang otoridad. Magpahinga ka na muna, tapos na ang gulo, wala na si Villamor. Sabi ni Alex habang pinapahid ang kanyang mga luha. Hindi pa tapos, Alexandra, hila ni Luther sa kamay ni Alex. Dahilan para mapayuko ang dalaga, papalapit sa kanyang muka. Ngayong alam mo na ang lahat, may bala ka pa ba na iwan ako? May bala ka pa ba na humingi ng kalayaan? Napatitik si Alex sa asawa. Ang puso niya na dati puno ng pag-aalinlangan ay tila nakahanap na ng sagot. Sa gitna ng panganib at sakripisyo, na-realize niya na hindi niya kayang mawalang lalaking ito. Sabi mo nga, hindi ka tumatanggap na salitang hindi. Sagot ni Alex, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kaya mananatili ako, pero sa isang kondisyon. Ano? Hindi mo na uulitin ang paghaharang sa bala. Ako ang sekretary mo, hindi ba? Dapat ako nag-aayos ng schedule mo, hindi ang kamatayan. Natawa ng mahina si Luther. Bagamat napangiwi ito sa sakit ng kanyang balikat, hinila niyang leeg ni Alex para sa isang mahaba't madamdaming halik. Isang halik na hindi na dahil sa kontrata, kundi dahil sa pag-ibig na matagal na nakatago sa likod ng mga batas at utos. Ngunit sa labas ng pinto nakatingin si Cassandra mula sa maliit na salamin. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Akala niyo ba, ganun lang kadali yun? Kung hindi ka mapapatay ni Villamor, Luther, sisiguraduhin kung ako mismong pag-ibig mo kay Alexander ang sisira sa inyong dalawa. Ang katahimikan sa ospital ay muling nabalot ng panibagong banta habang sa loob ng kwarto, muling natutunan ni Alex at Luther na magtiwala sa isa't isa sa gitna ng dugong dumanak. 3 araw nang nakalipas mula nang mangyaring madugong engkwentro sa boardroom. Ngunit ang amoy ng ospital at ang imahe ng dugo ang si Luther ay tila nakatatak pa rin sa balintataw ni Alexandra. Sa kabila ng panganib, tila naging mas matatag ang ugnayan ng dalawa. Si Alex ang mismong nagasikaso sa pagkain at gamot ni Luther. Isang tungkulin na ginagawa niya, hindi na dahil sa utang na loob, kundi dahil sa isang emosyong pilit niyang itinatanggi noong una. Alex, stop fussing, I'm fine, sabi ni Luther habang nakasandal sa mga unan. Kahit nakasuot ng hospital gown, hindi pa rin nawawalang kanyang nag-uumapaw na masculinity. Fine? Munti ka nang mamatay, Luther. Kaya maupo ka lang dyan at ubusin mong prutas na ito, pagtataring ni Alex. Na ikinatawa lang ng lalaki, ngunit ang kapayapaang yun ay panandalian lamang. Bumukas ang pinto at pumasok si Cassandra. Sa pagkakataong ito, walang kanyang mapanuring ngiti. Sa halip mukha siyang seryoso at may dalang isang makapal na envelope. I think you should see this, Alexandra. Bago mo tuluyang isukong buhay mo sa beast na yan, malamig na sabi ni Cassandra. Cassandra, get out! Asik ni Luther, pilit na bumabangon kahit naramdamang hapdi ng kanyang tahi. Bakit, Luther? Takot ka ba na malaman niya ng dahilan kung bakit mo siya pinoprotektahan sa kolehiyo hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang pustahan? Napatigil si Alex sa paghiwa ng mansanas. Pustahan? Inihag si Cassandra ang mga dokumento sa mesa. Mga litrato yun ni Luther kasama isang matandang negosyante. Kabilang ama ni Cassandra, may mga kalakip na sulat kamay ng kontrata. The Heir's Bet. Noong 23 ka pa lang, Luther, nakipagpustahan ka sa mga business rivals mo.
na makukuha mong Cabral Empire na hindi gumagasta ng kahit na isang sentimo. Kung hindi sa pamamagitan lang ng pagpapakasal sa musmos sa tagapagmana nito. You played the long game, Luther. Kinondisyon mong lolo niya, tinakot mo mga kaaway niya para sa huli ikaw ang bayani sa paningin ni Alexandra. Paliwanag ni Cassandra na may halong tagumpay sa boses. Lumingon si Alex kay Luther. Totoo ba ito? Hindi kaagad nakapagsalita si Luther. Ang katahimikan nito'y tila isang malakas na sampal kay Alex. Yes, it started as a bet. Pag-amin ni Luther, ang boses ay mababa at puno ng pagsisisi. But Alex, everything changed when... Everything changed? Puto ni Alex. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. So, ang lahat ng pagbabantay mo sa akin, ang pagpapakasal mo sa akin, bahagi lang ng isang laro? Para lang mapatunayan mo sa kanila na kaya mo makuha ang gusto mo. Alexandra, listen to me. No, I've had enough of lies, sigaw ni Alex. Kinuha niya kanyang bag at mabilis naglakad palabas ng kwarto. Alex, susubukan sana siyang habulin ni Luther pero dahil sa kanyang sugat ay napadaing siya at napabalik sa kama. Tumakbo si Alex patungo sa rooftop ng ospital. Doon niya ibinuhos ang lahat ng sakit. Akala niya natagpuan niya ng kanyang kaligtasan. Yun pala'y isa lamang siyang premyo sa isang maruming pustahan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niyang isang malamig na presensya sa likuran niya. Hindi si Luther, hindi rin si Cassandra. Masyadong madramang buhay mo, iha. Sayang ang ganda mo kung laging luhaan. Sabi ng isang boss nagpatindig sa kanyang balahibo. Lumingon si Alex at nakitang isang lalaking naka-uniform ng nurse. Pero ang mga mata nito'y punong-puno ng puot. Siya ang tauhan ni Villamor na nakatakas. Ang mismong bumaril kay Luther. May hawak itong syringe na may lamang malinaw na likido. Kung hindi ka nakuha ni Boss Villamor para sa pera, kukunin ka namin para sa paghihigante. Isang maling galaw at itutusok ko to sa leeg mo. Luther will watch you die slowly, just like how he killed our business. Banta ng lalaki. Agad na tinakpan ng lalaki ang bibig ni Alex bago pa ito makasigaw. Kinaladkad siya nito patungo sa service elevator. Sa loob ng elevator, pilit na lumalaban si Alex pero mas malakas ang lalaki. Samantalang sa loob ng kwarto nagwawala si Luther. Marco, hanapin niyo si Alex ngayon na. Boss, may nakitang nakakahinalang nurse na dumaan sa likod ng ospital. Bitbit ang isang babaeng walang malay. Ulat ni Marco sa radyo. Nagpumigla si Luther na tanggalin ang IV drip sa kanyang kamay. Kahit na dumudugong kanyang balikat, tumayo siya. Ang beast ay gising na. Kung kailangang ubusin kong lahat ng tauhan ni Villamor para lang mabawi ang asawa ko, gagawin ko. Banta ni Luther habang pilit na naglalakad palabas. Iniinda ang bawat takbang. Ngunit ang hindi nila alam, dinala ni Alex ang isang abandonadong warehouse malapit sa pantalan. Doon nakatali siya sa isang silya. Habang sa harap niya isang malaking orasan na bumibilang pababa, ang bawat tiktak ay tila huling hininga ng kanyang kalayaan. Let's see kung gaano kabilis ang husband of the year mo, Alexandra. Tawa ng kidnapper. Sa gitna ng takot, isang bagay lang ang nasa isip ni Alex. Kahit pa nagsimulang lahat sa isang pustahan, ang dugong ibinuhos ni Luther para sa kanya ay hindi kasinungalingan. At sa oras na ito, kailangan niyang mabuhay. Hindi para sa shares, kundi para sa lalaking handang maging demonyo para lang maging anghel siya. Ang bawat segundo ng pagtiktak ng orasan sa loob ng abandonadong warehouse ay tila isang martilyo na nagpupukpok sa sentido ni Alexandra. Nakatali siya sa isang kalawanging silya. Ang kanyang mga kamay ay namamanhid na sa higit ng lubid at ang kanyang bibig ay busal na isang maruming tela. Sa harap niya, ang timer na nakakabit sa isang maliit na explosive device ay nagpapakita na lamang ng 15 minuto. Wala nang darating, Alexandra. Tawag ng lalaking nurse na nagngangalang Jojo, ang natitirang tauhan ni Villamor. Ang asawa mo, malamang inakahandusan ngayon sa sahig ng ospital dahil sa pagpipilit na tumayo. Masyadong bilib sa sariling sang Luther Velasco. Umiling-iling si Alex. Ang mga mata ay naniningkit sa galit at pait. Kahit na masakit ang revelasyon ng pustahan, hindi siya naniniwalang pababayaan siya ni Luther. Ramdam niyang init ng halik nito at ang bigat ng katawan nito nang harangin ng bala para sa kanya. Hindi yon kayang pikein ng kahit na anong kontrata. Sa labas ng warehouse, ang paligid ay balot ng dilim at amoy ng dagat. Isang itim na SUV ang huminto sa malayo ng walang ilaw. Bumaba si Luther nang suot ng hospital gown ay napalitan ng isang itim na tactical jacket. Ang kanyang balikat ay muling nagdurugo. Ang benda ay puno ng sariwang pula, ngunit ang kanyang mukha ay tila nililok mula sa bakal.
Boss, masyadong mapanganib. Kami nang papasok, bulong ni Marco habang kinakasa ang kanyang baril. No, tipid na sagot ni Luther. Ang kanyang boses ay parang galing sa hukay. Akin siya at ang sinumang humawak sa kanya nang walang pahintulot ko ay kailangan dumaan sa akin. Pumasok si Luther sa gilid ng warehouse. Sa kabila ng sakit ng kanyang sugat, ang bawat galaw niya ay mabilis at walang tunog. Isang tunay na predator na makita niya si Alex na nakatalit ang timer na pababa ng pababa. Nag-apoy ang kanyang mga balintataw. Bitawan mo siya. Ang baritono ni Luther ay malingaw-ngaw sa buong gusali. Nagulat si Jojo at kagad ay tinutok ang baril sa ulo ni Alex. Isang hakbang pa, Velasco, sasabog ang babaeng ito kasama ng buong lugar na ito. Tumigil si Luther. Tinaas niyang kanyang mga kamay pero ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Alex. Isang titig na nagsasabing, huwag kang matakot, nandito na ako. Gusto mo ng pera? Gusto mo ng hustisya para kay Villamor? Ibibigay ko sa'yo, sabi ni Luther. Dahan-dahang naglalakad palapit kahit na may baril na nakatutok sa kanya. Pero iwanan mong asawa ko, wala siyang kinalaman sa laro nating mga lalaki. Laro? Hindi ba laro lang din ang tingin mo sa kanya? Pangungutya ni Jojo. Sabi ni Cassandra, premyo mo lang siya sa isang pustahan. Bakit ka nagpapakamatay para sa isang premyo? Dahil nagkamali ako, sigaw ni Luther. Ang boss ay puno ng pagsisisi. Nagsimulang lahat sa isang hangal na pustahan, pero ang mahalin siya, yun ang tanging bagay sa buhay ko na naging totoo. Mas mahalagang buhay niya kaysa sa lahat ng shares at kumpanya sa mundo. Sa isang saglit na pagkadistraksyon ni Jojo dahil sa sigaw ni Luther, gumalaw si Alex. Gamit ang lahat ng lakas niya, sinipa niyang bingking ng silya dahilan para matumbas siya sa gilid, palayo sa direksyon ni Jojo. Isang putok ang umalingaw-ngaw, pero hindi kay Alex tumama ang bala. Mabilis na nakalapit si Luther at sinalagang braso ni Jojo, dahilan para tumamang bala sa kisame. Nagkaroon ng madugong suntukan, kahit na may sugat, parang hindi nakakaramdam ng sakit si Luther. Bawat suntok niya ay may kasamang galit para sa lahat ng luhang ibinuhos ni Alex. Sa loob ng ilang minuto, lupaypay na si Jojo sa sahig. Hindi pa nakontento si Luther. Sasakalimbat pa sana ito para tuluyan ng lalaki nang marinig niya ang hiyaw ni Alex. Luther, ang bomba! 5 segundo na lang. Mabilis na kinuha ni Luther ang kutsilyo sa kanyang bulsa. Pinutol ang lubid ni Alex at binuhat ang dalaga ng mabilis. Tumakbo siya palabas ng warehouse. Saktong pagputok ng explosive device. Ang lakas ng impact ay nagtapon sa kanilang dalawa sa damuhan sa labas. Nabalot sila ng katahimikan. Tangi ang tunog ng apoy mula sa nasusunog na warehouse ang naririnig. Nakadagan si Luther kay Alex. Hinihingal at ang dugo mula sa kanyang balikat ay tumutulo na sa pisngi ng dalaga. Luther, pabulong sa tawag ni Alex. Kumiwalay ng bahaga si Luther. I'm sorry, Alex. I'm so sorry. Totoong tungkol sa pustahan pero hindi ko nahayaan na maging laro ang buhay mo simula ngayon. Tinignan ni Alex ang sugatang asawa sa gitna ng apoy, usok at dugo. Nakita niya isang lalaking handang isukong kanyang huling hininga para lang masiguradong ligtas siya. Uuwi na tayo, sabi ni Alex. Nilagay ang kanyang kamay sa pisngi ni Luther. Uuwi na tayo, asawa ko. Dumating ang mga tauhan ni Marco at ang mga ambulansya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na naghiwalay ang mga kamay ni na Alex at Luther. Ang beast ay sa wakas ay napaamo na ng tanging babaeng nakakita sa kanyang tunay na anyo. Hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang lalaking marunong magmahal ng totoo. Ang mansyon ni Luther na dati tila isang malamig na kuta ay nabalot ng kakaibang katahimikan pagbalik nila mula sa panganib ng warehouse. Sa loob ng master's bedroom, tanging tunog ng pag-ikot ng electric fan at ang mahinang paghinga ni Luther ang maririnig. Nakaupo si Alexandra sa gilid ng kama, maingat na nililinis ang muling bumukang sugat sa balikat ng kanyang asawa. Aray, mahinang daing ni Luther. Bagamat may kasamang ngisi. Mabuti nga sa'yo, sabi ko sa'yo. Huwag kang lalabas ng ospital pero sadyang matigas ang ulo mo, pagtataray ni Alex. Pero baka sa kanyang mga mata ang labis na pag-aalala. Ang bawat haplos niya ng bulak na may alkohol ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siya na mabasag ang lalaking nasa harap niya? I had to, Alex. I couldn't breathe knowing you were in his hands. Seryosong sabi ni Luther. Hinawakan niyang kamay ni Alex, pinatigil to sa paglilinis. About the bet, I want to tell you everything. No more lies. Huminga ng malalim si Alex at tumango. Ito ang sandaling kinatatakutan niya pero kailangan niyang harapin. It was 5 years ago. Simula ni Luther. The underground business circles were betting on who would control the Cabral assets.
I was young, arrogant, and ruthless. I took the bet not for the money, but to ensure no one else could get to you. I knew Villamor was already circling like a vulture. The bet was my cover to move in and negotiate with your grandfather without raising suspicion. So ginamit mong pustahan para mapalapit kay Lolo? Tanong ni Alex. Yes, but the moment I saw you during your graduation from a distance, the moment I saw how pure and hardworking you were, the bet became my greatest regret. I tried to cancel it, but the contracts were already signed with the other families. The only way to protect you was to finish the game by marrying you and becoming the sole owner of your protection. Bago pa man makasagot si Alex, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Marco, ang mukha'y mas seryoso kaysa sa normal. Boss, Alexandra, nandito si Mr. Cabral. Kasama niyang mga abogado, ulat ni Marco. Bumaba ang dalawa sa sala, doon nakatayong lolo Amarsola ni Alex. Bitbit ang isang lumang kahon na gawa sa nara. Nang makita ni Alex ang kanyang lolo, naghalong galit at awang naramdaman niya. Apo, Luther, panimula ng matanda. Tapos ng pagtatago ko, Villamor is behind bars. And each time I give you the final piece of the puzzle. Nilapag ni Amarsola ang kahon sa mesa at binuksan ito. Sa loob ay may mga lumang sulat at isang USB drive. Ito ang ebidensya na hindi ko mailabas noon dahil sa takot. Hindi lang si Villamor ang pumatay sa mga magulang mo, Alexandra. May kasabot siya sa loob ng gobyerno na nagbigay ng go signal para isabotahing proyekto ng tatay mo. Nalaki ang mga mata ni Alex habang binabasa ang mga dokumento. Lumabas ang pangalan ng ama ni Cassandra, ang lalaki nagpondo sa operasyon ni Villamor. Kaya pala ganun na lang ang gigil ni Cassandra nang sirain tayo, bulong ni Alex. Hindi lang ito tungkol kay Luther, tungkol ito sa pagtatakip sa kasalanan ng pamilya niya. And that's not all, dagdag ni Amorsolo. Luther knew this. He's been working silently for years to bankrupt Cassandra's family business para mawalan sila ng kapangyarihan na saktan ka. He didn't just win a bet, Alexandra. He destroyed an empire to build the wall around you. Napatitig si Alex kay Luther. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagtagpi-tagpi na. Ang pagiging masungit nito, ang pagiging possessive at pati na ang pagpapakasal sa kanya. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang mas malalim na plano para sa kanyang hustisya. Biglang narinig ang malakas na preno ng sasakyan sa labas. Isang pamilyar na boss, isang sumigaw mula sa gate. Luther, Alexandra, lumabas kayo! Si Cassandra, mukhang wala na ito sa sarili. Hawak ang isang dekalibring baril habang pilit na hinaharang ng mga security guard. Ang kanyang marangyang anyo ay wala na. Pinalitan na ito ng itsura ng isang tao na wala na ng lahat. You ruined my father, Luther. You took everything from us. Hiyaw ni Cassandra nang makitang lumabas sina Luther at Alex sa balkonahe. Your father built his empire on the blood of Alexander's parents. Cassandra, malamig na sagot ni Luther habang tinatago si Alex sa kanyang likuran. It's not revenge. It's justice. Justice? I'll show you justice! Tinaas ni Cassandra ang baril at tinuto kay Alex. Ngunit bago pa man siya makakalabit, mabilis na kumilos si Marco at ang mga pulis na kanina pa nakatago sa paligid. Isang sniper shot ang tumama sa kamay ni Cassandra. Dahilan para bitawan itong baril, agad siyang dinaluhong ng mga otoridad. Nang matapos ang gulo, umarap si Alex sa kanyang lolo. Lo, mapapatawad kita, pero kailangan nating ayusin ang lahat ng iniwan ni na mama at papa. No more secrets. Yumakap ang matanda kay Alex, humingi ng tawad sa bawat segundong natakot siya. Nang gabing ring yun, sa ilalim ng maliwanag na buwan sa hardin ng mansyon, muling naghanap sina Alex at Luther. Ang hangin ay sariwa, wala nang amoy ng pulbura o lason. Alex, tawag ni Luther. Lumuhod siya sa harap ng dalaga, hindi bilang isang boss kundi bilang isang asawa sa papel, kundi bilang isang lalaking nagmamahal. I know our marriage started with a contract and a lie. I know I forced you into this world. But I want to do it right this time. Naglabas siya ng isang maliit na velvet box. Sa loob ay isang singsing na may dambuhalang brilyante. Isang design na tanging para kay Alexandra lang. Alexandra Cabral Velasco, will you marry me? Not because of your lolo, not because of a bet, and not because of protection, but because you love me as much as I love you. Tumulong mga luha ni Alex, ang mga luhang hindi nadala ng pait, kundi ng wagas na kaligayahan. Yes, Luther, 1,000,000 beses na yes. Siniil sila ng halik na selyo ng kanilang bagong simula.
Ang mga anino na nakaraan ay tuluyan na naglaho, pinalitan ng liwanag na isang pangakong hindi na mababali. Isang buwan ang lumipas mula nang madakip si Cassandra at tuluyang malinis ang pangalan ng mga magulang ni Alexandra. Ang dating tensyon na namamayani sa mansyon ng mga Velasco ay napalitan ng isang atmosperang puno ng pag-asa at bagong simula. Ngayon ang araw ni tinakda para sa kanilang tunay na kasal. Isang seremonyang hindi na dinidikta ng isang marriage contract o lihim na kasunduan, kundi ng dalawang pusong napatunayan ng kanilang katatagan sa gitna ng unos. Sa loob ng isang pribadong silid sa isang marangyang beach resort sa Batangas, pinagmamasdan ni Alexandra ang kanyang sarili sa salamin. Nakasuot siya ng isang customized na ball gown na gawa sa French lace at binurdahan ng maliliit na perlas. Ang bawat detalye ng kanyang suot ay sumisimbolo sa kanyang paglalakbay, mula sa pagiging isang inosenteng estudyante hanggang sa pagiging isang matapang na babae na handang ipaglaban ang kanyang pag-ibig. "Napakaganda mo, apo," wika ni Lolo Amorsolo habang nakatayo sa may pinto. May bahid ng luha sa kanyang mga mata. "Sana'y mapatawad mo ng matandang ito sa lahat ng aking pagkakamali." Ngumiti si Alex at lumapit sa kanyang lolo upang yakapin ito. "Tapos na yun, Lo. Ang mahalaga, nandito tayo ngayon. Salamat sa pag-aalaga sa akin." Habang naglalakad si Alexandra sa aisle na gawa sa puting buhangin at napapalibutan ng mga sariwang bulaklak, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, si Luther. Nakatayo ang lalaki sa dulo ng altar. Suot ang isang puting linen suit na lalong nagpadagdag sa kanyang kakisigan. Wala nang mapanganib na aura ni Luther. Ang bakas ng kanyang pagiging beast ay napalitan ng isang mukhang puno ng pagsamba sa babaeng papalapit sa kanya. Nang maabot ni Alex ang altar, kinuha ni Luther ang kanyang kamay. Ramdam ni Alex ang bahagyang panginginig ng mga daliri ng lalaki. Isang bagay na bihira niyang makita sa kinatatakutang CEO. "Ladies and gentlemen, panimulaan ng paring nagkakasal sa kanila. Nandito tayo ngayon hindi lang para saksihan ng isang seremonya, kundi para ipagdiwang tagumpay ng pag-ibig laban sa lahat ng pagsubok." Dumating ang bahagi ng kanyang personal vows. Unang nagsalita si Luther. Kinuha niyang parehong kamay ni Alex at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. "Alexandra," simula ni Luther. Ang boses ay malalim at emosyonal. Nagsimulang lahat sa isang laro, sa isang pustahan na akala ko'y kontrolado ko. Inakala ko na ikaw isang premyo lamang na kailangan kong makuha. Pero sa bawat araw na makakasama kita, sa bawat pagpapakita mo ng tapang at kabutihan, na-realize ko na ako palang talo dahil nakuha mong puso ko nang hindi mo man lang sinusubukan. "I promise to be your shield, your partner, and your biggest fan. Mula ngayon, hindi ka na maglalakad ng mag-isa sa dilim. I am yours infinitely." Tumulong luha ni Alex. Huminga siya ng malalim bago sumagot. "Luther, akala ko noon kinulong mo ako sa isang gintong hawla. Takot ako sa iyo, sa kapangyarihan mo, at sa mundong kinabibilangan mo. Pero sa gitna ng panganib, pinakita mo sa akin ang hawlang yun na hindi kulungan kundi isang kuta na nagpoprotekta sa akin. Salamat sa pagmamahal sa akin kahit sa mga panahong hindi ko pa alam kung paano ka mahalin pabalik. I chose you today and every day as my husband and my life." Matapos ang palitan ng mga singsing, binigas ng pari ang mga salitang matagal na nilang hinihintay. "I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride." Siniil ni Luther si Alex na isang halik na puno ng pangako at pasasalamat. Ang tunog ng mga palakpakan at ang huni ng dagat ay nagsilbing musika sa kanilang pagsasama. Ang lahat ng hirap, ang mga balang hinarap at ang mga lihim na nabunyag ay tila naglaho na, pinalitan ng isang matamis na katotohanan. Sa reception, itinaas ni Luther ang kanyang baso para sa isang toast. "Para sa aking asawa, ang tunay na CEO ng buhay ko." Natawa ang lahat, kabilang na si Marco na ngayon tila nakahanap na rin ng kapayapaan bilang tapat na kaibigan ng pamilya. Kahit ng lolo ni Alex ay masayang nakikipagkwentuhan sa mga bisita. Nang sumapit ang gabi, naiwan ng dalawa sa balkonahin ng kanilang suite. Nakatingin sa malawak na karagatan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Niyakap ni Luther si Alex mula sa likuran. Dinantay ang kanyang baba sa balikat ng asawa. "Ready for our next chapter, Mrs. Velasco?" Bulong ni Luther. "Hanggat kasama kita kahit na anong kabanata pa yan. Handa ako," sagot ni Alex habang humahilig sa dibdib ng lalaki. Dito nagtatapos ang kwento ng isang kasal na nagsimula sa papel at pustahan. Ngunit nauwi sa isang pag-ibig na walang hanggan. Ang hidden vow ay hindi nalihim
ito ay nakasulat na sa bawat tibok ng kanilang mga puso. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.